Good day mga kahuntahan. On the way tayo ngayon sa Long Island. No, pupunta tayo sa Port Washington. May imimit tayo. No, na pamilya ng posibleng maging pasyente natin. Kumusta po ba kayo lahat? No, samahan niyo ako sa lakad natin ngayon. At papalik tayo ng Port Washington. Ayan, bababa ulit tayo ng tunnel. Kukunin natin yung L train. Pupunta tayo ng 14th Street. Yan guys, tatransfer naman tayo ng E-Train. Yan guys, nandito na tayo sa Penn Station. Dito natin kukunin yung mas malaking train o yung LIR train papuntang Port Washington. Ayan guys, kukunin natin yung 120 train sa track 19 papuntang Port Washington. Okay guys, nakabili tayo ng ticket natin. Antayin natin yung train papuntang Port Washington. Ito na yata. Port Washington. Ito, sakay na tayo. Bali, ang baba natin ito, Port Washington na. No? Malaking train ito. Ito yung papuntang Long Island.
2,000 years later. Okay guys, andito na tayo sa Port Washington. Bababa na tayo. Tapos tawagan natin yung anak ng pasyente na imimit natin. Yan! Welcome to Port Washington. Nakatungtong ulit tayo dito. Pagkatapos ng mahabang panahon. Okay mga kauntahan, huling punta natin dito sa Port Washington was last year, no? Malis tayo dito nung namatay si Marty. Tapos ngayon lang ulit tayo nabalik dito, April na, the following year. Kaya namiss ko rin itong lugar na to, no? Very familiar tayo rito eh. I-meet natin yung anak ng pasyente natin, tsaka yung pasyente natin around 2:30. Meron pa tayong mga ilang minuto para maghantay. Kaya dito muna tayo. Paaraw tayo ng konti. One hour later. Alright guys, nandito na tayo sa bahay ng pasyente, no? Nakalabas na tayo. Binigyan tayo ng maiksing briefing, no? Ano ba yung mga ginagawa sa pasyente, ano ba hindi ginagawa, ano yung bawal sa kanya, tawag dito. At good news, ayun, magkatrabaho tayo sa kanya ngayong Miyerkules, no, ng umaga hanggang Biyernes ng gabi. Supposed to be dapat dapat Huwebes hanggang Linggo, no? Kaso hindi naman nila nasabi sa ating kagad. Meron tayong commitment do sa isa nating agency ng Sabado at saka Linggo, no? Kaya makakapagtrabaho lang tayo dito sa pasyente na to hanggang Biyernes ng gabi, no? Kasi meron nga tayong another pasyente ng Sabado at Linggo. Ayun mga kahuntahan, na tawag dito. Ang imimit naman natin ngayon, no, si Aling Carol, no, yung dati nating boss, tsaka si Mang Manny, yung asawa niya. Dahil nami-miss na daw tayo. Dahil matagal na tayo hindi nakikita, no. Huli kami nakita last year pa. Malapit lang sila dito, kaya sabi nila susundin daw tayo. Ayan, update ko ulit kayo mga kahuntahan. Ayan, balik tayo dito sa Manhasset sa Port Washington. Okay mga kahuntahan, maganda tong lugar, malapit lang sa train station. Natawagan na natin si Mang Manny, no? Pipick upin niya tayo dito sa Manhasset train station. Sana maging okay ito. Mukhang mabait naman yung pasyente natin. Masayahin siya. Yung caregiver na ngayon nag-aalaga sa kanya, privately hired. Kaya itong case natin na to, private din to. Pero sabi ko nga sa inyo, hindi ganun kalaki ang sahod. At nung umalis nga yung anak ng pasyente natin, nagre-reklamo tong caregiver. Medyo makunat daw yung pamilya. Pero okay lang, trabaho yan eh. Diyan tayo kikita. At mukhang okay naman yung magiging trabaho natin dito kahit ilang araw lang, sunod na isang buwan. Siguro maka 5 beses, 6 na beses nandito tayo sa loob na isang buwan.
Kaya yung mga natitirang araw natin, sa agency naman natin ipapasok. Para dire-diretso trabaho natin. Dapat nga tawag dito, magde-day off daw yung pasyente. Yung pasyente, yung caregiver, magde-day off hanggang Lunes. Kaso may commitment na nga tayo. No, may commitment tayo sa agency ngayong weekend. Sabado, Linggo, meron tayong trabaho. Kung naaga-aga lang sila nagsabi, baka sakali, no, nakuha pa natin yung ilang extra araw. Kaya yan, papunta tayo sa train station. Antayin natin doon si Mang Manny. Two 2,000 years later. Ayan guys, tapos na nating i-meet, no, sila Aling Carol tsaka si Mang Manny. Nilibre nila tayo ng merienda at nagkumustahan. Pabalik na tayo ngayon sa sa Ridgewood. At sana bukas makakuha tayo ng part-time bukas, no, kahit ilang oras lang, para dire-diretso yung trabaho natin. Pabalik tayo dito sa Makalawa. Hanggang Biyernes tayo ng gabi dito sa Port Washington, para magtrabaho doon sa pasyente. Live-in naman. Tapos Sabado, Linggo, meron ulit tayong assignment galing naman doon sa unang agency na pinag-applyan natin. Sana makakontahan tuloy-tuloy na, no? At at the same time, pinagdadasal pa rin natin na makakuha tayo ng permanent case na live-in, dahil talaga napakalaking bagay at malaking diferensya, no, sa sahod. Dahil pag ganito, mahirap tayo makaipon. Pero magpasalamat na rin tayo dahil nabibigyan tayo ng pagkakataong magtrabaho, no? Kahit part-time lang. Update ko ulit kayo mga kaunta. Antayin natin yung train. Alright guys, nandito tayo sa Flushing Main Street. No, isa pang kilalang lugar dito to sa New York. Isa pang Chinese community rito. No, maraming Chinese supermarket, Chinese restaurants and bake shops. Dito natin kukunin yung pass natin papunta sa Ridgewood. Morning, dalam natin kaya tanggal yan mo. Ayan guys, dito ay mag-aabang ng bus.
Q58 papuntang Ridgewood. Okay guys, welcome back to our apartment. No? Dito tayo sa apartment. At nakauwi tayo dito pasado alas 9 na ng gabi, no, kahapon. At syempre tawag muna tayo sa Pilipinas. No? Kumusta natin sila Doktora Bebang, no? Sila Missy, sila Pachochay. So far wala pa talaga tayong makuhang permanent, no, na case na tatrabahuhan. Napakahirap mga kahuntahan ng broken schedule. Kasi pagka broken ang nakuha mong schedule, no, aasa ka sa araw-araw na ibabato sa iyo ng agency. At syempre, since na nangangailangan tayo ng trabaho as soon as possible, kung ano muna available, kinukuha na natin. For example, etong nakuha natin sa Long Island, no? Private case ito. Hindi to under sa agency. Yun nga lang, ilang araw lang sa isang buwan ang maibibigay na trabaho sa atin. Tuwing magde-day off lang yung kanyang regular aid. No? Tsaka napakalayo nga. Nakita nyo naman yung naging biyahe natin kung ganong kalayo. At hindi biro ang pamasahe. Ang mahirap pa doon, since the private case iyan, kahit na live-in, medyo mababa ang pasahod nila kasi yun lang ang kaya nila. Hindi lang natin matanggihan kasi inirefer sa atin ito noong pamilya nung dati natin pasyente. At ang sabi nga, try out lang. No? Kaya since na kailangan natin ng trabaho, kinuha natin, no? Kahit 2 araw lang, bukas tsaka hanggang Biyernes yon. Tapos tawag dito, mabalik ako doon sa broken schedule nga. Napakahirap kasi ang ibabato minsan sa iyo ng agency, for example, temporary, tapos 3 days in a week, pero yung oras maiksi lang. Sabihin mo ng 4 na oras sa isang araw, hindi kasama yung biyahe doon. No, pagka naman kinuha mo na yung case na yon, dahil nga kailangan mo ng trabaho, so magko-commit ka na doon. Ipa-plot mo na sa kalendaryo mo yon, o hindi ka available ng ganitong petsa, for example 3 araw. Yun ay mga leave out, no? Hindi siya stay in, hindi siya live in cases. Tapos biglang may lalabas na mas magandang schedule. Sabihin mo lang leave out pero 12 hours a day for 4 days. Since na nakakommit na tayo doon sa una ibinigay sa atin, hindi na natin makuha yung nag-pop out na case na mas magandang schedule. Kaya mga kahuntahan, hindi ko alam kung paano ang gagawin natin para makatapat tayo, no, ng mas magandang trabaho na permanente ang schedule, no, para hindi nakakalito, no, hindi mo kailangan umasa sa ibabato sa iyo ng agency sa araw-araw, di ba? Kasi minsan ang agency pagka nagbato sa iyo yan ng schedule, ibibigay sa iyo yung kinabukasan. For example, ngayon ay anong araw dito? Miyerkules dito ngayon. No, ang ibibigay nila sa yung schedule, yung para bukas, Huwebes. Tapos, syempre ngayon, i-commit mo na yung sarili mo ngayon kasi ibinigay na ng agency sa iyo yan eh. O sige, sabihin mo na 5 hours for 2 days. Hindi 10 hours, meron ka na. No? Example lang, no? Huwebes saka Biyernes. Nakakommit ka na ng 5 hours, no, each day. Tapos, pagdating kinabukasan, may lalabas na mas magandang schedule. Sabihin mo ng Huwebes, Biyernes, Sabado, Linggo. Tapos 12 hours. Tapos mas malapit pa. Kaya manghihinayang ka na lang.
No, kaya napakahirap po talaga ng broken schedule. No, hindi ako sa namimili ng trabaho, mga kahuntahan. Sabi ko nga sa inyo, pag kami binatong agency, grab ako kaagad kasi kailangan natin kumita No, ang problema nga, pagka green up mo na yun, kailangan mo na mag-commit. At pagka nag-commit ka na, hindi ka na po pwedeng umatras. Kaya pag kami lumabas na bagong case at mas magandang pagkakataon, hindi mo na po pwedeng kunin yun. Hindi ka na po pwedeng umatras. So, nasasayang yun. At the same time, hindi naman tayo po pwedeng umi-standby at maghantay na lang ng magandang case. Kasi walang kasiguruhan yun. Po pwedeng may mag-pop out na ganong case, no? Or may maging available na magandang case. Po pwede rin namang wala. Ano naman ang gagawin natin habang walang magandang schedule, nakatambay lang tayo? Hindi po pwede yun, mga kahuntahan. Dahil marami tayong obligasyon, no? At marami tayong bayarin. Kaya napakahirap, no? Kaya araw-araw ako nagdadasal, gabi-gabi ako nagdadasal. Lord, sana bigyan niyo ako ng magandang break. Dahil talagang hikahos, no? Kawit ang palakol, sabi nga nila. No? At napakahirap ng ganitong sitwasyon. Pero so far, meron naman tayong mga kaibigan na tumutulong sa atin. Katulad nga niya, isa nating subscriber at kaibigan. Ayan, shout out sa iyo, Boss Fer Malaga ng New York. No, tiga New York din siya, subscriber natin siya. Tinawagan niya ako nung isang araw, sabi niya sa akin, Kuis Mike, baka mai-refer kita dun sa kakilala ko, sabi niya, kay Ate Sel. Kasi sila Ate Sel, yung amo niya, merong agency, naghahanap sila ng mga caregiver. Private agency ito, no? Hindi ito yung mabibigyan ka lang ng certain hours. Kumbaga, mas prefer nila live-in, ganito, ganyan. Sabi ko, mas mainam ka ako yung boss. Sabi ko sa kanya gano'n. Tapos ayun nga, binigyan niya yung contact number ni Ate Sel. Ayan, shoutout din sa iyo, Ate Sel Sawit, no? At sa iyong family. Siyempre sa family ni Boss Fer Managa, no? Shoutout sa inyo. Sabi naman ni Ate Sel, nakausap natin siya. Subukan kong i-refer ka, no, Michael, dito sa aking boss. Dahil may mga pagkakataon, naghahanap sila ng live-in caregiver. At sana nga makakuha tayo as soon as possible. Dahil talaga napakahirap ng broken schedule, mga kahuntahan, sinasabi ko sa inyo. No, hindi tayo sabihin na natin makasurvive man tayo, pero kakapusin at kakapusin. Dahil hindi 100% na maganda ang magiging schedule mo sa loob ng isang linggo. Tsaka dyan unahan ng cases. Diba? For example, may nag-pop na case, may mauna sa iyo doon at mas prefer ng coordinator na ibigay yun, no, doon sa mga kakilala nila. Wala ka na magagawa, no, kundi maghantay ulit ng case, no, at habang naghahantay ka, hindi ka kumikita. Kaya napakahirap na sitwasyon natin ngayon. Pero ganoon pa man, magpapasalamat pa rin tayo dahil nakakakuha tayo ng sabihin na nating cases na po pwede natin pasukan. Yun nga lang, talagang mahirap ang biyahe, malayo ang biyahe, magastos sa pamasahe. Pero pasasaan ba? Hindi tayo susuko. At sisikapin natin na araw-araw ay nagpakasakali na makakuha ng maayos na case, no, katulad ng mga naging case natin noong nakaraan. No, God willing, hindi naman ibibigay sa atin itong ganitong pagsubok o sitwasyon kung hindi natin kaya. Kaya kapit lang tayo. Kailangan lakasan natin ang loob para sa mga pamilya natin, no, para sa mga mahal natin sa buhay. Ayan. So update ko ulit kayo, mga kahuntahan, no, sa mga susunod natin na kabanata, no, sa paghahanap ng magandang case. Actually ngayon, araw ng Miyerkules dito, na mamag-asa tayo na makakuha ng case kahit after lunch, no, kahit mga alauna ng hapon hanggang alas 5 ng hapon, no, alauna ng hapon onwards. So kukunin natin yan basta may naging available na case. Okay, mga kahuntahan, magkita-kita tayo sa ating susunod na vlog. Maraming salamat sa inyong suporta at maraming salamat sa tulong na ibinibigay nyo kay KMTV or kay Kuis Mike. Okay?
Kita-kita sa next vlog. Kumakaway muna sa NY. God bless and bye-bye.